Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, day 2 ng Ahon 16 review natin. So kagabi, napanood nyo na yung first part ng Ahon 16 review, which is yun yung day 1. At hinayaan ko kayo mag-decide kung sino ang para sa inyo sa match-up ng Tipsy D versus Moth at dun sa Royal Rumble. Hindi ako nagbigay ng insights doon. Kayong bahala kung sino ang para sa inyong makakuha ng panalo. Pero dun sa gitnang mga battles, recap lang tayo bago tayo mag-proceed sa day 2. I pick Raffian, Pistolero, Jonas, Slack 1, Vicente, at Blizzard. So, ayun. Ano ba sa tingin nyo ang magiging resulta ng day 1? So, pag-usapan natin, pwedeng doon sa mismong video ng day 1 review or pwedeng dito rin, kaso mag-mix kapag dito. Kaya doon na lang siguro, doon natin pag-usapan. Tapos ngayon, pasok tayo sa day 2 ng Ahon 16 line-up. Gaya ng Royal Rumble sa day 1, ayoko sanang magbigay ng ano dito. Ayokong magbigay ng or pwede nating idulo. I don't know, pero kaya lang naman ako hindi nagbigay ng insights doon. Hindi ako nag-pick doon sa Royal Rumble sa day 1 kasi bakit may GL doon? Yun yung question Bakit may GL dyan sa Royal Rumble na yan na more on ano yan more on mga bago 'di ba? Bakit may GL? So yun yung question, yun yung dahilan kung bakit hindi ako pumili doon sa Royal Rumble na yan. Ngayon sa Royal Rumble dito sa day 2, ito ang magkakabatch, 'di ba? Shaboy, Unico. Ay, Unico? O, diba? Nagulat nga ako. Unico ba to? O, Unico nga. Unico versus Article Clipted, C-Rhyme, Joss. Gagi, Unico pala yun. Hindi. Okay. Sabi ko pa naman magkakabatch, just biglang may Unico. Huli na lang tayong pumili dyan sa Royal Rumble na yun. Kasi medyo mahaba yung kakailanganin nating oras para i-breakdown yung 5 na yan 'di ba? Ano muna tayo? Move forward muna tayo. Akit muna tayo sa ladder. Kay Ram MP3. Dito fan kasi ako ng mga comedy. Fan ako ng mga comedy, mga entertainment. So, I'll go with MP3. De, joke lang. Kay Ram ako dito. So, alam niyo naman kung paano bumate lang isang K-Ram lalo kapag sineryoso niya. Sabi ko nga sa inyo, pinakamalakas na K-Ram na napanood ko yung laban niya kay Six Threat. Ang lakas ni K-Ram doon, 'di ba? Yung laban niya kay Lip, ano talaga masasabi kong ineffective talaga siya doon. Although tumatama naman, pero hindi siya nagiging enough para talunin ng isang Lip Cram Yung laban naman niya kay Zaki nung nakaraan, yun malakas siya doon, 'di ba? Isang solid na
na performance yun para kay Kairam. Ang nagiging kalaban lang naman talaga ni Kairam is yung sarili niya eh. Kasi nagkakaroon siya ng mga slip-ups, ng mga stutter, worst pa nga yung choke eh. Diba? At some point, maayos naman eh. Maganda naman magsulat si Kairam eh. Mixture palagi ng estilo. May technical, magsiset up ng mga seryosong punto, tapos maglalan sa jokes, binabali niya minsan yung rhyme, which is sobrang entertainment, ang creative rin ni Kairam. So, andun eh. Kumbaga well-rounded eh. Kaya niyang mang-clown, kaya niyang mangengkoy, kaya niyang sumeryoso, kaya niyang bumara, kaya niyang lahat eh. Halos lahat. So, pipili na lang talaga si Kairam kung ano yung pagpupukusan niya, 'di ba? Pero sa tingin ko ika-clown niya talaga si MP3 eh. 'Di ba? Kay MP3 naman kailangan niyang bumawi. Syempre talo siya kay MZite. Tapos hindi lang 'yon eh. 'Di ba nga may issue si MP3 sa judging. So for sure isa 'yun sa mga magiging angle ni Kairam laban kay MP3. Yung estilo naman ni MP3 para sa akin yung laban nila ni Zite ano lang eh, kung naitawid ni MP3 yung round 3 niya ng maayos, baka mas dumikit eh. Kasi round 1 binigay natin kay MP3 sa pagkakatanda ko, tas yung round 2 and 3 kay MZite. Pero sa tingin ko, kung naitawid ni MP3 yung round 3 niya ng mas malinis, possible eh makuha niya yung battle na yon. Pero wala eh. So, kailangan i-redeem ni MP3 yung sarili niya sa laban na to against Kairam na para sa akin, hindi rin magiging madaling laban. 'Di ba? Si MP3 kasi more on ano siya, more on bars, more on technical, more on mga punto. 'Di ba? Si Kairam kaya niyang laruin lahat ng estilo. So, style clash, slight style clash kasi we don't know if magi-stay ba si MP3 or si Kairam sa tatapatan ba ni Kairam si MP3 sa estilo niya or magiging baligtad siya sa estilo ng MP3. So ganoon din naman kay MP3. Ano yung gagawin niyang estilo dito? Magpapatawa ba siya? Sasabay ba siya kay Kairam? Pero pag ginawa niya yun, sugal yun. Sugal kay MP3 yun. Na kapag sumabay siya sa kulit ni Kairam, parang sinabi mo na rin na sa'yo na tong panalo na to. So, better siguro para sa akin, magstay siya sa estilo niya at patunayan niya na enough yung estilo niya laban kay Kairam. Pero, sa puntong to, I'll go with Kairam sa score na 27-24. So, Kairam ako dito. Okay? Saint Ice versus Ban. Ito yung finals sa kabilang multiverse, sa ibang multiverse, 'di ba? Kasi what if nanalo si Saint Ice kay Katana? What if nanalo si Ban para kay over Lip Cram? Pero sa akin nga, yun eh. Para sa akin nga Ban yun eh, yung panalo na yun. So shoutout shoutout kay Lip, shoutout, idol yan, pero sa tingin ko Ban yun eh, 'di ba? So it's Ban versus Katana sana. Pero regardless, eto na tayo, nasa finals na tayo, nasa huling yugto na tayo ng taon. Saint Ice versus Ban, unofficial battle for third. Ban ako dito. So bakit? Gusto ko yung run ni Ban sa isa buhay na to eh. Yung Ban versus Cripply, marami nagsasabi na kay Cripply yun, pero sa na-review ko, para sa akin deserve ni Ban yun eh. Siguro nagkaroon lang talaga ng issue dun sa judging, pero sa akin Ban yun eh. Ban talaga yun. Deserve ni Ban yung mag-advance doon. Kaya para sa akin, isang solidong run yung nagawa ni Ban sa tournament eh. Nadapa lang talaga eh kay Lip. 'Di ba? Pero yung boto ko kasi parehas kay Batang Rebelde na binigay yung first 2 rounds kay Ban. So ayun, going back, sa tingin ko enough na
yung giggle ni Ban ngayon, enough na yung pagiging creative ni Ban, enough na yung pagkakaroon niya ng mga sapat na angulo at references para pambala kay Saint Ice. Kay Saint Ice naman, more on references kasi to eh. 'Di ba? Nabanggit ko na to before. Si Saint Ice, more on references. And yung ibang references na yon, minsan hindi naman ko naman sinasabing madalas. Minsan, yung mga references na ginagamit niya ay masyadong nasa ibang dimensyon, masyadong malawak, masyadong malalim na hindi na masyadong nagigets ng karamihan. Kaya nagiging dead air at some point. Gagets nyo? Kay Ban, kwela siya kwela siya mag-perform eh. So kahit merong dead air, nagagawa niya ng ad-lib, nasisingitan niya ng freestyle, nasisingitan niya ng stage presence. Kaya instead of magiging dead air yun, nasasalo ng presence niya. 'Di ba? 'Yun. So sa estilo naman, yun, sabi ko nga sa inyo, more on technical si Saint Ice, more on punto at references si Saint Ice. Pero sa tingin ko, magiging enough yung estilo mismo ni Ban over Saint Ice sa pagkakataon na to. Kasi nga, sumabay nga siya sa malakas na lip cram eh, 'di ba? In fact, binoto ko pa nga si Ban dun eh. So sa akin, sa tingin ko, enough naman yung pagiging creative ni Ban para talunin si Saint Ice. Yun lang. So, Ban over Saint Ice, 27-24. Ayoko magbigay ng 30 eh. Si Jonas lang ata binigyan ko ng 30 eh. Diba? Pero, nagbibigay pa rin talaga kasi ako ng chance dun sa... Kaya nga hindi ako nagbibigay ng 30 kasi yun yung rason. Nagbibigay pa rin ako ng chance dun sa hindi ko napili. Kasi malay mo sila naman yung maging sila yung umarangkada. Pero bakit si Jonas binigyan ko ng 10 puntos? Para sa akin, grabe yung pangingengkoy kasi nito ni Jonas eh. 'Di ba? Walang katulad eh. So, 'yun. K-Ram over MP3 para sa akin. Then Ban over Saint Ice. So, hindi ko man masyadong na-detailed, pero sa tingin ko naman na nabanggit ko yung mga gusto kong banggitin para sa matchup na yan. Okay? Cripply versus Zaki. Ito ang mahirap. 'Di ba? Cripply Zaki. Kasi style clash to eh. 'Di ba? Style clash to, guys. Zaki, alam naman natin yung estilo ni Zaki. Slant rhyme. At the same time, pumapasok na rin si Zaki sa entertainment, sa mga jokes, 'di ba? Sa mga recent mga battles niya, may mga jokes na rin siyang kasama, 'di ba? May mga jokes na rin kasama doon sa pinaka sulat niya. Pero ang pinaka forte kasi ni Zaki, hindi yun eh. Hindi yung joke, yung mga slant rhyme, multis. Yung slant rhyme, multis, punto. Yan yung mga yan yung mga tawag dito, strength ni Zaki. 'Di ba? Ngayon, kalaban niya si Cripply. And haba naman nitong scotch tape na to, kanina ko pa to iniikot. And then kalaban niya si Cripply na galing sa masasabi nating masakit na talo sa gubat laban kay Ban, 'di ba? Kailangan niyang bumawi. Si Zaki naman, talo rin si Zaki sa huling battle niya laban kay Saint Ice. Isa buhay din 'yon, 'di ba? Classic yung match-up eh. On paper, sobrang classic ng match-up kasi pwedeng sila rin yung magtapat or nagtapat sa finals eh, kung sakaling nakalusot sila sa mga kanya-kanya nilang laban eh. 'Di ba? Or di ko na masyadong maalala yung bracket, pero pwedeng sila yung nasa finals or semis, 'di ba?
Pero yun, it is what it is. Sa Creeply vs Zaki, Creeply ako dito. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo si Creeply, pero tangina, magaling si Creeply eh. Gusto ko yung estilo nito eh. Lalo na yung mga adlibs niya, lalo na yung mga rebuttals niya, lalo na yung performance niya, yung stage presence niya, gusto ko eh. 'Di ba? Hindi ka maboboard. Hindi ka maboboard kay Creeply kasi ang dami niyang bala. 'Di ba? Habang binabanata mo siya, nakikinig na siya kung ano yung mga nag-iisip na siya, kung ano yung mga ibabanat niya sa'yo, ibabalik niya sa'yo. Tapos unang mga rebat pa lang, masaset na agad niya yung tone, yung standard ng round. Kaya 'di ba? Ang creative din eh. Creative din to si Creeply. Kay Zaki naman, sa tingin ko, sa akin lang. Shoutout kay Zaki, pero sa tingin ko yung estilo ni Zaki ineffective sa estilo ni Creep. Ganon ko siya nakikita. So kailangan ni Zaki patunayan sa atin na effective yung estilo niya over sa estilo ni Creeply. So bakit ko naman nasabi na ineffective yung estilo ni Zaki? Kasi style clash siya. Si Creeply, kahit sabihin na nating mag technical yan sa buong round, sa buong battle, may isang round dyan na tatawa ka. May isang round dyan na yun yung pinakamalakas. May isang round dyan na tatatak. And si Zaki, kilala natin siya na magaling humanap ng angulo, magaling mag-deliver, magaling mag-isip ng mga punchline. Pero minsan hindi rin nagbe-pay off. Unlike kay Creeply na katulad ni Ban, 'di ba? Walang dead air. Katulad ni K-Ram, walang dead air. Ganon din si Creeply eh. Wala siyang dead air kapag kapag hindi sumasang-ayon sa kanya yung crowd or yung tawag dito, presensya. Kaya niyang gawan ng adlib. Katulad nung nag-choke siya dun sa zoning ba yun? Laban niya kay, sino ba kalaban niya? BR. 'Di ba nag-choke siya, tinakpan niya yung camera. So sa halip na maging dead air yun kasi nga nag-choke siya, nakaisip pa siya ng paraan. Hindi naging dead air, 'di ba? Kasi naging kwela eh. Kasi ano yung ginawa niya, tinakpan niya yung camera. Pero nakita pa rin yun, pinost pa rin yun sa Motus, pinost pa rin yun sa flip top yung picture ni Madam Nina, 'di ba? So ayun, sa tingin ko malaki yung agwat ng style ng dalawa. Kaya para sa akin, Creeply ako dito. So Creeply, Ban, K-Ram, dun tayo. Yun pa lang yung tatlo. Sayad, Zenlook. Shit. Hindi na Carlito to eh. Oh. Sayad na. So kumain guys. Peach stick. Ito yung binubuksan ko kanina. Pero mamaya na lang pag nag-review tayo ng battle. Sayad, Zenlook. Zenlook ako dito. So bakit? Madali lang. Sa mga Sayad fan, I appreciate you guys. Pero mas gusto ko yung performance ni Zenlook. Mas gusto ko yung bala niya. Mas gusto ko yung mga references niya. Mas gusto ko yung angulo niya. Kung paano siya sumulat, kung paano siya mag-construct sa kalaban, para sa kalaban, kung paano niya iisipan ng punto yung mga ganitong idioms or salawikain.
Diba, ganun yung atake niya eh. Ganun atake ni Zenlook eh. More on idioms eh. More on salawikain eh. Diba? Tapos, creative. Kasi, mapapa-react ka na lang ng biglaan kapag narinig mo yung ibang mga bara ni Zenlook eh. 'Di ba? Hindi naman ganoon kadirekta umatake si Zenlook eh. Hindi ganoon. Ang atake ni Zenlook more on general eh. More on in general siya eh. And minsan may mga nagmumultis na rin to si Zenlook. So isa 'yun sa mga kailangan nating abangan no kung magmumultis pa siya o magmumulti ba siya dito. 'Di ba? So sa tingin ko kaya ako binigay kay Zenlook yung ko dito yung prediction ko kasi mas creative si Zenlook, mas na-deliver ni Zenlook ng maayos yung mga linya na gusto niyang ipahatid sa atin. Kay Sayad naman, alam na natin kung ano yung unang-unang nagiging problem ni Sayad, performance. So, kung malinis man niyang naitawid yung all 3 rounds, hindi consistent. Sa round 1, malakas. Round 2, so-so. Tapos round 3, sabihin natin walang choke, pero nagkakaroon ng stutter. So, ganun eh. Ganun yung mga past battles kasi ni Sayad eh. Pero, syempre, hindi natin hinihiling na magkaroon ng ganung performance dito sa Ahon. Syempre, hinihingi pa rin natin yung best version of them para labanan yung isa't isa. Diba? Ayaw natin ng choke eh, kasi feeling natin sayang yun eh. Tsaka ayaw natin ng choke kasi may mabubuong question na kaya mo lang natalo yan kasi nag-choke. Eh what if hindi nag-choke yan? Matatalo mo ba? Yung mga ganong question ng mga fans. Diba? So, kay Sayad naman, what if naging A-game? Yung katulad ng laban niya kay Tuwing. Sa tingin mo, papalag ba yung Sayad versus yung Sayad laban kay Tuwing over Zenlook? Sa tingin ko, kayang-kaya pa rin ni Zenlook tapatan kung kahit na yung version ni Sayad ay yung Ahon 12. Yun. Hindi na ako magdi-deep dive ng ibang ahon kasi yung ibang mga battles ni Sayad is hindi ko pa totally na napapanood, 'di ba? Pero yun, classic shit tong battle na to. Hindi to style clash kundi halos identical yung estilo nila, halos parehas. And sa tingin ko mas konting edge talaga kay Zenlook. Okay? Yun lang. Wala nang iba. Pag nag-choke si Zenlook, matik Sayad. Kung hindi nag-choke si Sayad, tapos naging malakas yung all 3 rounds niya, pwede nating ibigay. Pwede nating itabla. Pwede lahat eh. Lahat pwedeng mangyari. Pero, sa prediction, pa lang naman to, Zenlook, Cripply, sino yung dalawa? Ban and K-Ram. Sila yung 4 na pick ko. So, meron pa tayong EJ Power, Vitrum, Lipcram Katana, GL Poison, at yung Royal Rumble. And sana mabigyan natin ng magandang judgment yung Royal Rumble. Okay. EJ Power, Vitrum. Ito magkasalungat eh. Maganda to itong matchup nito. Isa to sa mga bumuhay ng Day 2 event. 'Di ba? Day 2 ng Ahon Day 2. Isa to sa mga bumuhay. Kasi EJ Power na yung presence niya compact. Kumbaga andun yung mabibigat na references, dark humor, andun yung mabibigat na haymakers, room shaker, nandoon kay EJ Power. Kay Vitrum naman, kabaliktaran lahat.
ng pinapakita ni EJ. Kung si EJ Power nasa isang pwesto lang bumatel, compact, si Vitrum anlikot, ginagamit niya yung buong stage, tapos clowning, pangungupal, 'di ba? Tapos yung mga ito kasi yung difference eh. Si Vitrum may mga two-liners yan. 'Di ba? May mga two-liners na kapag tumama, tangina ang solid. Si EJ Power naman naka 4-bar set. Pero ang ganda nung pagkakatahi na minsan sa first 2 lines pa lang, set up pa lang kumbaga parang parang nagmumukhang 2 lines din kasi magsiset siya sa first line, tapos magsiset ulit siya dun sa second line na pag narinig mo parang punchline na rin, pero meron pa sa third line, meron ulit suntok doon, pero set up pa rin. Kaya pagdating sa pinaka fourth line, tangina, room shaker, 'di ba? Hindi na punchline hindi na haymaker Tangina, room shaker, magiging wild talaga May mga ganong performance si EJ So kabaligtaran to. Hindi siya style clash, hindi siya same ng estilo, tangina, baliktad. 'Di ba? Baliktad to. Kumbaga puti si EJ, black na, baliktad. Puti si Vitrum, black si EJ. Ganong kabaliktad 'yun. So classic 'yon kasi parang sila pa lang ata yung ganitong sila pa lang ata yung may ganitong performance sa buong lineup na halos kabaliktaran 'di ba? So para sa akin kanino mahirap to kasi paano kung ma-diffuse ni Vitrum yung paano pag na-diffuse ni Vitrum yung dark humor ni EJ, 'di ba? Kasi ito yan, guys, gusto kong maliwanagan kayo, 'di ba? Ganito yan, gusto ko ma-visualize nyo na what if ito nagda-dark humor na si EJ. So syempre makikinig ka, mapapareact ka, tapos round ni Vitrum, irerebatan lang niya yung dark humor na yon ng isang kengkoy na rebat, isang clowning. Burado agad yun 'di ba? Burado agad yun. So depende. So baliktarin natin. What if si Vitrum naman yung yung nauna, kinengkoy niya si EJ, pero ang bawi naman ni EJ isang solidong bara, isang solidong linya na kapag nung narinig nyo at tumama yun, masasabi mong nabasag niya yung clowning effect ni Vitrum, 'di ba? So mahirap bigyan ng judgment yung round, itong battle na to kasi mirror siya bad, good, black, white, red, blue, ganun siya 'di ba? Sa mga nabanggit ko, pwede kang pumili ng isa doon, ma-justify mo. Ganun din sa dalawang to, pwede kang pumili ng isang MC dito at kaya mo siyang i-justify for just for your own preferences, 'di ba? So nagets nyo yung pinakapunto ko. Pero yun, going back at as I mentioned about own preferences, ito yung pinakamahirap. So far, ito yung pinakamahirap kasi yung Kairam MP3, nakapag-decide ka agad ako dyan. Ban Saint Ice, nakapag-decide ka agad ako dyan. Creeply Zaki, also, nakapag-decide ako agad dyan. Zenlock Sayad, nakapag-decide din ako kaagad dyan. Pero sa EJ Power Vitrum, kailangan ko pa atang
ng time para, 'di ba? Pero sige, meron pa tayong tatlong battle na bibigyan ng prediction. Mahirap talaga tol. Kasi hindi natin alam kung magiging effective ba si EJ or mas magiging effective yung... Pero sige guys, I'll go with Vitrum sa battle na to. So gaya nga nasabi ko sa inyo, gaya nga ng pagbe-breakdown natin kanina, na what if nasa seryoso na si EJ, 'di ba? Dark humor na, andun na tayo sa climax ni EJ. Tapos time, pagdating ng round ni Vitrum, kikengkawin lang niya yun, na parang baliwala lang sa akin yan. Ito lang yung enough tong mga adlibs ko, enough tong mga rebuttals ko para burahin yung round mo. Tapos pagpasok niya sa pinaka mismong sulat niya, doon na atake, doon mabubugbog, doon papasok, doon magkakaroon ng impact. So ganun ko siya nakikita. So para sa akin, sobrang dikit lang. Sobrang dikit lang talaga Vitrum. Kasi naisip ko na paano kung si Vitrum yung mauna about dun sa pangingeng ko something. Re-rebatan ni EJ Power ng, 'di ba, ng preferences, ng punto, ng iba't iba. And sa tingin ko hindi siya magiging enough sa estilo, kasi yung estilo ni Vitrum kontrapelo talaga yan sa estilo ni EJ. Then yung estilo naman ni EJ, sa tingin ko hindi siya ganun ka epektibo sa style ni Vitrum. Sana nagets nyo. Parang parang Cripply Zaki yung sinasabi ko sa inyo, na sobrang effective ng estilo ni Cripply over Zaki, pero si Zaki hindi siya ganun ka-epektibo. Yung style ni Zaki hindi siya ganun ka-epektibo para sa akin kay Cripply. Kaya sabi ko nga sa inyo, kailangan patunayan ni Cripply na mali tayo. Or mali ako. Sa EJ Power Vitrum, parang ganun din. Na enough yung style mismo ni Vitrum para i-cover yung rounds ni EJ. Pero hindi pa rin ako nagbibigay ng hindi ko naman binibigyan ng saradong pinto si EJ, kasi for sure gagawa ng butas yan para maibalik niya yun. Pero as for initial vote, Vitrum ako. Okay, pwedeng mali ako dyan, pwedeng tama, pero yun, ano lang naman to prediction, usap-usapan lang. Vitrum. Okay, so yun, recap: Vitrum, Zendlook, Cripply, Ban, K-Ram. So, dito na tayo sa finals ng Isabuhay 2025, Lipcram versus Katana. Parehas Las Piñas, parehas tropa. Hey, ang hihirap, no? Either way kasi to guys Sobrang sobrang either way ng match up na to. 'Di ba? Battle of effectivity. Sobrang battle lang ng effectivity to. Recap tayo si Katana, para siyang si Mot na umabot ng 7-0 I think sa finals ng Isabuhay. At si Simot kasi 7-0 nung nag-champion siya 8-0. Sa pagkakatanda ko. Ngayon, si Katana, kailangan niyang pressure yun kasi magagawa din ba ni Katana yung nagawa ni Mot before. Ngayon naman, si Lipcram, siya naman yung pangatlong MC na umabot ng finals. Kasi siyempre si Batas 2014-15
nasa finals siya pareha, syempre siya yung nag-champion. So siya yung isa. Pistol 2018 tsaka 2022 yung finals nila Shea at Pistol nung 2018, tapos yung finals ni Pistolero at ni Luxuria sa 2022. Tapos ngayon si Lipcram yung pangatlo. Finals niya kay Mzite at itong finals niya kay Katana. So the question is, sino yung makakagawa ng history? Si Katana ba na kaparehas niya si Mot, rookie, nag-champion, same na undefeated at merong 7-0 na standing? Or si Lipcram na siya yung magiging pangatlong battle MC sa flip top na nag back to back, hindi naman totally back to back, nagkaroon ng spot sa finals ng 2 beses at nagkampiyon. Kasi yung kay Batas 2014 nag-champion, 2015 siya ulit finals nag-champion. Si pangalan ng isa, si Pistol 2018 nung pag-comeback niya sa Isabuhay finals, nanalo siya, 'di ba? So ngayon mauulit ba, magagawa ba ni Lipcram 'yon? Sa tanong na kung sino ang llamado at dehado, kung paramihan ng anggulo, lamang si Katana. Ang dami niyang pwedeng gawing anggulo kay Mark Phil, 'di ba? Sobrang daming anggulo yung pwede niyang gamitin. Kay Lipcram naman, kailangan niyang maging creative, which is yun yung lamang niya sa ano na to yun yung lamang niya sa matchup na to yung pagiging veterano. Ano-ano yung mga anggulo na pwedeng pantapat kay Katana, ano-ano yung mga anggulo na hindi pa nasasabi kay Katana, ano pa yung mga anggulo or ano pa yung mga references na pwede niyang gamitin na hindi pa nabanggit kay Katana sa mga past battles niya. So kailangang maging creative talaga ni Lipcram sa pagkakataong to, 'di ba? Si Katana, props kay Katana. Alam natin na creative talaga yan. Alam natin na sa umpisa bubuelo yan, tapos pataas ng pataas yung enerhiya. So isa rin yun sa mga dapat pinpoint at ma-take note ni Lipcram, na yung estilo ni Katana siguro mga first 12 lines, ano pa yan, mix pa yan ng magagaan at jokes. Pagdating ng bandang dulo, doon napupukpok si Katana Doon minsan niya nakukuha yung momentum sa pagpupukpok ng second half ng round niya. So kailangan ma-anticipate ng isang Lipcram yun. Kailangan mapag-aralan niya ng maayos si Katana na ganito yung flow ng performance niya sa lahat halos ng battle, 'di ba? So yun, it depends kung paano bubutasan talaga ni Lipcram si Katana dito. Battle of effectivity, guys. Magiging effective ba si Lipcram over Katana, or magiging effective ba si Katana over Lipcram? So nasabi ko na yung mga insights ko sa dalawang MC. Sabi ko nga, lamang si Lipcram dito sa experience. Alam na niya alam na niya yung energy ng finals Si Katana naman, ang advantage naman niya dito is yung mga angles at references. Pero knowing Katana, feeling ko hindi niya masyadong gagamitin yun Feeling ko mas magiging creative siya. Feeling ko mas hihigitan niya, mas mag-iisip siya ng mga angulo at reference na hindi pa nagagamit kay Lipcram. 'Di ba? Pwedeng ganun So, ayun. Sa tanong na sinong lamado at deado, comment section na lang ba? Pipili ba tayo? Parang ayokong pumili sa dalawa Ang hirap pumili sa dalawang to, sa Lipcram Katana.
Kasi either way din siya. Para siyang Creep Lizaki or para siyang EJ Power Vitrum na mahirap bigyan ng hatol, na kapag ito yung MC na tinignan mo, marami kang pwedeng sabihin sa kanya. Pero pag ito naman din, ito yung napili mo, marami ka rin pwedeng justification para, 'di ba? So mahirap. Lip cram ako. Yun nga, nabanggit ko na kanina. Sanay na silip sa ganitong energy. Sanay na silip sa ganitong aura, sa ganitong performance. Sanay na dito si silip. Si Katana, syempre, rookie. Hindi naman natin dinidisregard yung rookie niya. Pero syempre, andun yung kaba. Unlike kay Clip Cram, kung kinakabahan man siya, hilaw na, konti na lang. Unlike kay Katana na buo pa. So, kalaban ni Katana dito, yung sarili niya, kung paano niya i-digest yung kaba, paano niya i-digest yung energy ng sobrang daming tao. For sure, maraming tao yan. Diba? Kung yun, it depends on Katana eh. Depende yun lahat kay Katana. Pero sa akin, sa initial prediction, lip cram ako dito. Kailangan lang niya maging creative talaga sa mga gagamitin niyang references at punchlines. Yun lang, wala nang siyang ibang gagawin. Yun lang. Lip cram. So yun, bago tayo mag-proceed sa huli, recap, lip cram, Vitrum, Zenlook, Cripply, Ban, K-Ram. That's it. And the last one, GL Poison 13. Baliw no? Baliw tong tao na to. Sobrang baliw. May kalaban siyang 4 nung day 1. Hindi mo naman pwedeng hindi sulatan yan. Syempre ikaw, magsusulat ka para kay Kilan. Magsusulat ka para kay 3D. Magsusulat ka para kay Bagsik at kay Atoms. At hindi lang yon isang round. 3 yon. Kakabisduhin mo yon. Ngayon, pag natapos ka, Poison 30 naman. So, anong utak meron si GL? 'Di ba? Hindi mo maintindihan kung gutom ba siya sa battle rap. Hindi mo alam anong tumatakbo sa isip ni GL. Pero sa tingin ko, sinasamantala ni GL yung prime. 'Di ba? Yung prime niya. Kasi ito na 'Di ba? Sunod-sunod na yung sunod-sunod na yung mga gusto niyang battle. Nagagawa na niyang maging successful or maging success yung mga ganitong klaseng battle. 'Di ba? So, 'yun. Sa tanong sa main event na GL vs Poison, Poison 13 is one 'di ba? One of the pinakamasisipag bumatel. Siya nga yung may pinakamaraming wins, 'di ba? 26. Tangina, grabe. 26 wins. Whew. Okay, bakit? Ay, wala pa pala akong pick. Akala ko bumoto na ako. Sorry. GL. Ito lang naman yung question dyan Ito lang yung question dyan, guys. Para mag-proceed na tayo. Ito lang yung question dyan. Magiging enough ba yung performance ni Poison para labanan ng isang GL? Kasi ito gusto kong bigyan ko kayo ng ng slight visual para sa pinupunto ko. GL versus Ruffian. On paper, magandang laban. Ganda ng laban. Match yan.
kumbaga finals yan ng 2024 kung nakalusot. Ganon, di ba? May mga ganon eh. So, on paper, magandang match-up. Pero, nung napanood na natin, malinis naman yung pinakitang performance ni Rafian. Maganda yon. Pero, nagmukhang magaan. Nagmukhang sisiw yung sulat ni Rafian nung time na yon over GL. So, ito yung gusto kong itanong sa inyo. Ito yung gusto kong i-explain sa inyo. Na, enough ba yung ipapakita ni Poison 13 para pataubin ang isang Poison? Ang isang GL. Kasi, yung malupit at solidong performer nga na si Rafian, hindi umubre. 'Di ba? Almost perfect yung performance ni Rafian doon, pero sa tingin natin hindi umabot, 'di ba? So, ang kalaban ni Poison 13 dito, dalawa. Yung performance ni Rafian kailangan niyang higitan para kahit papaano dumikit. At syempre, yung no-brainer question. Syempre, ang pinakalaban niya dito, GL. 'Di ba? Si GL naman, sobrang nagiging creative na nitong Battle MC na to. 'Di ba? Kung paano niya pinagtatahi-tahi yung mga lines, kung paano niya naiisip na bumuo ng, 'di ba? Ang ganda ng mga arsenals talaga ni GL eh. So, isang solidong performance to, pero slight edge GL. So, bata ko pumili dito kasi isa lang yung kalaban niya dito at ang daling bigyan ng hatol eh. Kasi, yun nga, gaya pa rin naman sa mga before na match up, maaaring mali ako sa prediction ko kasi maraming pwedeng mangyari sa mismong battle at hindi ko naman sinasara yung door para sa mga ganong performance. Halimbawa, nag-choke, 'di ba? So, automatic 'yun. Ngayon, GL versus Poison 13, I'll go with GL sa pagkakataon na to. Kung dun sa Royal Rumble ng day 1, hindi ako pumili. Sobrang hirap kasi talaga ng battle na yan, Royal Rumble na yan. Dito, makakapili tayo since one-on-one at na-breakdown naman na natin kahit papano. GL ako dito, guys. Sobrang dikit lang. Siguro 30 to 28. Parang ganun. Possible. Or 30 to 27. Pwedeng ganun yung maging yung hatol natin sa battle nila, GL versus Poison 13. Pwedeng 10 points all 3 rounds si Poison, pwedeng all 3 rounds din naman si GL. So depende sa magiging bitaw ng mga ano yung magiging bitaw, paano nila bibitawan yung mga punchline na naisip nila na ginagawa nila ngayon. Okay? Kapagod magsalita, pero I'm enjoying this poster review kasi on paper mo siya on paper mo siya pinapanood parang nakikita mo yung pangalan nila pero sa isip mo parang naglalaban na sila 'di ba? So ayun, recap, GL over Poison 13 pero sobrang nipis lang. Lip cram ako dito over Katana, but sobrang dikit lang din. Vitrum din, sobrang dikit din ng battle na to, pero I'll go with Vitrum. Dikit din tong battle na to. Zendlock Sayad, pero Zendlock ako doon. Creeply over Zaki, and Ban over Saint Ice, and Kram over MP3. So yun, ang hirap i-visualize ng mga order na yan, pero sa tingin ko magandang match up ang day 2 almost, 'di ba? Pero syempre kung papapiliin nyo ako talaga
syempre mas okay talaga ang day 1. 'Di ba? Shaboy versus Unico versus Article Clipted versus C-Rhyme versus Joss. Pili ako ng tatlo. Kasi dun natin, ganun tayo mag-review ng Royal Rumble, 'di ba? Pumipili tayo ng tatlo. So, una, Joss. Pangalawa, Unico, at pangatlo, Shaboy. Gusto kong bigyan ng props si Article Clipted. Maganda yung pinakita niyang laban against sa Carlito. In fact, siya nga yung gusto kong mag-proceed sa second round, pero it is what it is. What's done is done. At C-Rhyme. Si C-Rhyme kasi balik tayo kay Article Clipted. Si Article Clipted more on technical tsaka lyricism 'di ba? Pero solido pa rin naman 'yon. Kay C-Rhyme naman, performance ang nakikita kong butas ni C-Rhyme dito. May mga yung mga starter, isa yan sa mga nakikita kong rason kung bakit magiging mababa yung ranking ni C-Rhyme sa 5 to. 'Di ba? So ayun, andun sa estilo naman ni C-Rhyme, wordplay, references, jokes, comedy, entertainment. Ayun naman Si Article Clipted, feeling ko hindi yan magpapatawa kasi ang forte niya talaga is lyricismo, technicalities. So sa tingin ko, magfo-focus yan si Article sa estilo niya. Then si C-Rhyme naman, ayun nga, yung pinaka nagiging problema lang ni C-Rhyme sa past battles niya ay yung ang tawag doon ay yung nag-choke ako. Ano yun? Performance. Ayun yung pinaka nagiging kalaban ni C-Rhyme, yung performance niya. Kasi may mga stutter, minsan may mga choke na nagkakaroon si C-Rhyme. Sorry, nag-choke. 'Di ba? Ngayon, pasok tayo sa top 3. Joss, Unico, Shaboy. Props kay Shaboy. Undefeated, 'di ba? Ilan na siya? 6-0, 7-0. Pero sa tingin ko, I'll go with Joss sa sa Royal Rumble na to. So yun, Joss, bakit? Gusto ko yung stage presence neto ni Joss. Gusto ko yung mga gun bars neto. Gusto ko yung mga punto neto. Gusto ko kung paano niya i-deliver lahat ng yon, kung paano niya pagtatagpi-tagpiin yung impact ng delivery niya, babakat talaga sa bawat isa. So I think sa overall performance, Joss ako dito. Pangalawa, Unico. So bakit pangalawa si Unico? Simple lang. Lumalakas na, bumabalik na yung dating Unico, pero tinanggal lang niya yung mga wordplay. Kasi actually si Unico dun siya nakilala, yung wordplay Unico, yung mga ganun, di ba? Pero sa ngayon, tinigil na niya yon. At nakita nyo naman kung ano yung naging outcome nung mas inayos ni Unico yung sulat niya, 'di ba? So kaya ako nilagay si Unico sa pangalawa kasi para sa akin mas effective yung estilo ni Unico laban kay Shaboy. Kaya si Shaboy ilalagay ko siya sa gitna. So bakit hindi ko nilagay si Unico sa top 1 over Joss? Simple lang din. Sa tingin ko, yung estilo ni Joss, gamay na niya yun. Ayun talaga yun. Yung pagiging agresibo, yung swag, yung construction ng lines, performance, 'di ba? Sa tingin ko, isang malaking wall yun na sa preference ko naman hindi kayang higitan sa performance ni Unico. Kailangan ni Unico na maglaan talaga ng maraming
punchlines, bar setup para mabasag niya yung wall na ma-generate ni Diyos. So, ayun lang naman. Then, Shaboy, shoutout kasi wala pa siyang talo pero sa one-on-one yun. Sa Royal Rumble, kailangan maipakita ni Shaboy na mali tayo at maipanalo niya tong battle na to. Yun! Recap! Bago tayo mag-end sa poster review natin, Ahon 16, Day 2. I'll pick Joss doon sa Royal Rumble. K-Ram over MP3, Ban over Saint Ice, Creeply over Zaki, Zenlook over Sayad, Vitrum over EJ Power, pero tangina, pwedeng mali ako dyan guys ha. Pero bahala na kayo, huwag nyo ako i-bash, pero pwedeng mali ako dyan, pwedeng tama, pwedeng mali, pero basta Vitrum over EJ Power. Lip Cramp, Katana, ito rin, pwede rin ako mali dito, bahala na kayo, pero sa preference ko, Lip Cramp. Tapos sa GL vs Poison 13, kailangan ni Poison 13 mas maging creative pa. Kung creative na siya sa mga past battles niya, ibahin niya si GL. Kailangan niyang mas maging creative para malagpasan niyang ang current card na to. Pero sa pagkakataon na to, I'll go with GL. So GL, Lipcram, Vitrum, Zenlook, Creeply, Ban, K-Ram, at Joss. Yun, medyo inantok ako sa na to, sa vid natin na to. Ang tagal 55 minutes. Mas pa siya, mas matagal pa siya kapag nagre-review tayo ng mga battles kasi most of the time ang battle review natin umaabot lang ng 40 to 50 minutes, pero ito nasa 56 minutes na, or almost 1 hour. Pero ayun, puputulin na rin naman natin tong vid na to. Pero ayun, konting recap lang. Day 1, kayong bahala sa Tipsy Diverse Mode, hindi ako magbibigay ng insights dyan. Raffian, Pistolero, Jonas, Slack 1, Vicente, Blizzard. Tapos yung Royal Rumble sa Day 1, bahala na rin kayo kung sino yung para sa inyong panalo. Then sa Day 2, GL, Lipcram, Vitrum, Zenlook, Creeply, Ban, K-Ram, at Joss. Yun lang. So, that's it guys. Pahinga na ako. Medyo natuyot ako sa poster review na to, pero sana magustuhan nyo, sana mapapanood nyo, sana mapanood nyo etong poster review natin ng Ahon 16 Day 2. Kita-kits sa next na review mga kumak. Peace out.